Ayan, so isang magandang hapon po mga boss. So ngayon po ay araw po ng Friday. Ayan, so magbibigay po tayo ng mga kunting prediction, no? Analyze about sa karera po ngayong araw po ng Biyernes, no? Sa winner take all po tayo magbibigay ng prediction dyan. So mga pwedeng mangyari, yung mga tipong kabayong pwedeng makalong shot, itatopic po yan natin dito po sa ating YouTube channel Best Time TV. So kakaiba po yung ating nito, yung ating vlog, kasi dito tatalakayin natin yung mga pwedeng mangyari, pwedeng magdihado sa bawat race. Dito po yan sa ating YouTube channel Best Time TV. So para sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga idol dyan mga boss. Tapos paki-like na lang ng ating video at paki-share po sa inyong mga Facebook group nang marami po yung makaalam natin mga bayang karerista. So wag na po natin papatagalin pa, no? Umpisa na po natin dito po sa race number 2. Winner take all carryovers amounting of 4,982,207.63 centavos. Itong race number 2, sila Sing a New Song, Guerrero Warriors, Jack 14, Brown Pirate, itong Royal Salute medyo agrabyado ito dito sa grupo. So yan, si Royal Salute medyo agrabyado, sila Grand Jackpot, so Don Pedro. So yan po yung mga tingin ko mga naisama dito na agrabyado sa laban. So medyo mabigat ang laban nila rito, no? Don Pedro, Grand Jackpot, Royal Salute. Maliban dyan yung iba, kung may mga panalo na po ito dito. So dito si Parisian Life tsaka si Petit Pusey. Itong Parisian Life, ang huling takbo nito napakainam, no? Parisian Life, napakainam. So itong Parisian Life na ito, para sa akin, ito yung yamadong hindi gaanong nakakasiguro ka na mananalo. Tapos isa pa, may mga kalaban sila dito na talagang mga imported na derimate, tsaka may matulin din si Jack 14. So para sa akin, no, itong race number 2 talagang mahirap itong race number 2, kasi sila Sing a New Song may tsamba po yan, Guerrero Warriors, Tagulaw Sarati may tsamba po yan, Jack 14, Brown Pirate. Itong Jack 14 kasi nagbatak lang ito nung nakaraan, kasi nung pangalawang takbo niya mabigat ang kalaban niya, sila medyo na persa yung kabayo, pero nagbatak lang yan si Jack 14. Brown Pirate, Mark Alvarez, tingin ko mag-omento yan. Itong Warship na ito pansama yan, tapos Prost Reven Derimate. Flaming John, ito kasi yung Flaming, ang problema kay Flaming, kung matatalo to sa preparation, tingin ko kakapusin. Kaya kung matatalo to, tingin ko sa preparation na yung dahilan. So para sa akin itong race number 2, anybody's race po ito mga bayang karerista. Basta isama nyo Parisian Life, Petit Pusey, tapos magdagdag kayo dito. Mahirap po itong race number 2, magdagdag po kayo dito mga bayang karerista, kasi ang dihado lang dito, tingin ko, ang hindi ko naaalalahanin, Don Pedro, Grand Jackpot, Royal Salute. Nung maliban dyan, yung iba may mga panalo na po yan. So race 3 tayo. Itong race number 3, talagang literal na lamang Chocolate Thunder. Mababa na po talaga sa laban yan, kasi itong mga ibang kalaban ni Chocolate Thunder, kung hindi naman sa hindi niya pa to na nakalaban, ngayon lang eh. So para sa akin, kung matatalo si Chocolate Thunder dito, malaki yung magiging epekto sa winner take all. Hindi naman siya super outstanding, hindi kagaya ng mga nakaraan na nung natalo si Pirate tsaka yung isa, yung kabayan ni Patrick Uy, ang laki ng pero ito pag matalo si Chocolate Thunder, tingin ko naman malaki pa rin, mga 50% lang naman mawawala nito, mga 50 to 55, pinakamalaki na 60%, kasi marami dito sa race 3 yung magpo-protection. So yan, pero kung bibigyan ng magandang basbas ito ni
Big Boss James, tingin ko mahirapan silang talunin to si Chocolate Thunder. Ngayon, kung tingin ko ang pwedeng sumilat kay Chocolate Thunder dito, Arcturus na numero 7, Saving Sunset, Succeed. Yan, yung mga tinitingnan ko na pwedeng sumilat dito eh. Succeed, yung 7, yung 1 dito sa race number 3. Kasi yung iba kasi mababang grupo na ito, yung iba dito eh, mababang grupo na to eh. So race 4 tayo dito. Para sa akin, lamang na, make no mistake, ang inam yung huling takbo nito. Tapos yung 7 na couple entry, Neferori tsaka Han City, puro magagaling. Isa pa sa mga pwede nilang makalaban dito, yung 2, yung 3, tsaka yung 10. Ito yung mga possible na pwedeng mag long shot dito. Yung phone trick, no, ito imported. Tapos yung 3 tsaka yung 10 na Grand Laughter. So yan, yung posibleng magbigay ng magandang dividendo. Yung mga yan pwedeng maging kalaban ng 12 tsaka 7. So race 5, dito sa race 5, straight shooter. Nung nakaraan nagbatak lang ito mga bayang karis. Yun ang totoo, nagbatak lang ito nung nakaraan. Para sa akin lamang na po ito si straight shooter. Kung matatalo itong Bebin Hublot, Mahusayay, Flywheel, Robotically, tsaka Money for Gabriel, ang tingin ko pwedeng sumilat dito kay straight shooter. Yung iba niya tingin ko mahirapan na sila. So race 6 po tayo. Sa race 6, itong race number 6 mga bayang kariste, no, kakalat ang benta dito. So medyo bebenta lang si Sant. Itong numero 3 si Sant, itong Karing Melody, Amaranth, Feisty, Lady Sabin, tsaka Supreme Dynasty. So kakalat ito dito sa race number 6. Ulitin ko po, si Sant, Karing Melody, Amaranth, Feisty, Lady Sabin, tsaka Supreme Dynasty. Yan po yung tingin ko may mga panalo dito. Isama nyo si Sant, numero 3, kasi siya po yung imported dito. So isama nyo lang yan, tapos magdagdag kayo. Yung mga nabanggit ko, doon po kayo mamimili mga bayang. Lamang na po mga yan. Sa race 7, Madam Ruby, Spaghetti pababa. Tingin ko angat na itong mga to eh. Kung may sisilat man sa kanila, kung may sisilat man dito, it's either itong 6, yung 1, tsaka yung 2, yung Shining Thunder. Kasi ito maninilat to ng mga Yamado eh, itong Shining Thunder na ito. So yan yung mga long shot. Shining Thunder, yung Great Britain, tsaka itong yung Mr. Sipukot. Although bumigat yung laban ni Mr. Sipukot, malay natin makachamba pa ulit, mag-improve yung takbo ni Mr. Sipukot. So yan, Spaghetti pababa, Madam Ruby, lamang na po itong dalawa na ito. Pero sa mga dialista dyan, tingin ko Shining Thunder, yung 1 tsaka yung 2, may panalo po yan, may chamba. Yan po yung tingin ko magiging kalaban ng Tracy tsaka yung Jess. Race 8 po tayo. Itong race number 8, si Runway 10 dito, mababa na po talaga yan sa laban mga bayang karista. Pero dahil nga paratingan ito, yung Speed Dancer isama nyo yan, tsaka yung Black Widow. Tingin ko sa tatlo na to, 3, 4, 5, pwede na. Kumbaga nasa 40% chance of winning na pag 3, 4, 5 makuha na to. So yung iba dito magcha-challenge na ma-upset sila, kagaya kila Mythic Laila, Access Deviation, Blame the Ghost. Itong High Society, hindi ko pa alam kung meron na ito eh. Take a Chance, yan yung magcha-challenge dito. Pero ako dito, kung magtatatlo ako, yung tatlo na rin, Speed Dancer, Black Widow, tsaka Runway 10. Ngayon, bahala kayo dito magdagdag maliban sa tatlo natin.
So yan yung ating analyze para sa araw po ng Biyernes. Ano mga tol ng aking giya, no? Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.